Ito matinding pitik, sabi nga. Desisyon ng tao kung gusto niya magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya yon. Desisyon niya rin kung gusto niya sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Parang mahirap intindihin. Pero ito, pitik. Parehas siyang natatanong ng magkano. Ibig sabihin, sa desisyon mong magpagawa ng muka, magkano ginagastos mo dyan? Ang Malacanang sa paglalahad ni Congressman Leandro Leviste sa umano'y Cabral Files. Baka raw hindi yan... Kita nyo, duda na kaagad. Hindi man lang sana sinabi na, sige, titignan natin ito, pag-aaralan natin ito, kung totoo ba to o hindi. Hindi, duda na kaagad. Bakit ganun? Bakit? Cabral Files, kundi Leviste Files. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit biglang nagduda ang palasyo kay Leviste? Jiggy, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap daw sagutin yung mga dokumentong walang basihan. Tinanong kasi ng isang miyembro ng media si Castro sa pagdadawit umano ni Leviste sa ilang miyembro ng gabinete. Pero Jiggy, hindi natin makumpirma sa nagdaang pahayag o post ni Leviste na may inakusahan nga siya na miyembro ng gabinete. Pero gayon man, merong naging sagot dyan si Yusek Castro. Narito ang kanyang pahayag. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Leviste Files. So, nakita ba natin? Logic. Ang sakit sa banks ng logic na yun. Nakanino yung Cabral Files? Nakay Leviste. O, edi Leviste Files yan. Ayop yan. Ang sakit sa banks. Ang sakit sa banks talaga nito kahit wala akong banks. Anong klaseng logic yun pag nasa iyo na, ibig sabihin, sa'yo na yun? Agad-agad? Nasa pangalan mo na yun? Di ba? So, kunwari, binigyan ako ng award ng YouTube. Although, hindi pa ako binibigyan ngayon nung kanilang plaque. Para binigyan ako. Ito ang gold plate ng YouTube. YouTube gold plate channel. Ganyan. Nasaan na yan? Nasa akin. O hindi na yan YouTube. Banat by, ano na yan? Plaque. Nagigets nyo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit ganun? Biglang, kasi nasa kanya na yan. So sa kanya na yan. Pakala niya na yan. Di ba? Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? So anything that you possess right now is no longer named after doon sa kumpanya na yon. Di ba? So pag bibinigyan ka ng kunwari binigyan ka ng motor, BMW GS 1250. Nasaan na yan? Nasa akin na yan. Hindi na ngayon yung BMW. Banat by GS 1250 na yan ngayon. Kasi nasa yun na eh. Ang labo eh, no? Anong klase may utak ito? Alam mo, Madam Yusek Claire, ko sa'yo talaga, parang awa mo na magkamatulog ng basa ang buhok. Gago! Nakakasira ng ulo yun. Nababawasan ng mineral sa utak mo. Gago! Personally, ma'am, ako hindi. Oh, yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Bakit hindi ninyo tignan? Bakit hindi nyo alamin? Inusgahan nyo na kaagad. Again ulitin ko. We are not saying that the entire Cabral Files na claim ni Leviste ay totoo. Ang akin lang, bakit sarado na kagad yung isip ninyo? Bakit hindi nyo muna imbestigahan? Tingnan nga natin yan. May katotohanan ba yan? Bakit agad-agad? Hindi totoo yan. Matik na kagad eh.
Napapagalataan tuloy masyado kayong praning. Hirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At sa ibang usapin, Julie, may payag si Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuporta ng impeachment ni VP Sara kung di maaresto si Zaldico. May payag ba dyan ang Malacanang? Jiggy, hindi sang-ayon si Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag nga ni Congressman Tiangco. No? Ayon kay Castro, magkahiwalay dapat na usapin yung impeachment at yung Pag-usapan natin ito pa. Alam mo, isa pang matindi ngayon yung awayan ni Lacson at saka ni Amy Marcos. May banat si Amy Marcos at saka si Lacson nagbabanatan. At nako, merong inamin si Lacson. Hindi daw siya bakla. Gago! Ako may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na si Lacson ay hindi bakla? Gago! Hindi. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo, naniniwala ako, hindi siya bakla. O hindi totoo yan, bakla siya. I-comment nyo dyan, ha? Again, there is nothing wrong for being gay. Linawin natin yan, ha? There is nothing wrong na maging bakla. Pero, ang tanong, naniniwala ba kayo? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi niya sinabing ganon na magsabunutan kami. Walang sinabi si Amy magsabunutan kayo. Sabi nga niya baka sa ano mo nga daw, baka sabunutan mo siya. Hindi daw mananalo si Amy. Yun ang sinabi niya pero hindi kanya hinamon na magsabunutan kayo. Toy te, wag mong dagdagan te. Dinadagdag bawas mo, te. And her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Ay, Hindi rin pustiso ang ngipin ko. nako. My teeth are all Amy, sagutin mo ngayon yang akusasyon na yan. Yung insinuation na yan. Na wala daw gawa sa mukha niya. Masama bang may gawa sa mukha? Ako nga may gawa sa mukha ko eh. Dati po akong pogi. Pinasira ko lang yung ilong ko. Kasi nasobrahan eh. Pogi masyado. Sabi ko, malakas na nga yung dating ko. Sayo na ang pogi. Di ba? So, okay na eh. Sabi ko nun, ayoko ng ganito, pogi. Kaya papasira ko ilong ko. Yung pinasira ko ilong ko. Kaya pangit na tayo ngayon. Di ba? Pero may masama ba dun? mine. Ulitin ko. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos. Nangyari dun? Anomalies. Hence, we'd like to know more. Wait, sorry. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Oh? At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita. Naniniwala ba kayo na hindi siya bakla? Ha? Naniniwala kayo? Ay, tingnan natin. Na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan,
para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Kala. Iba yung dinig ko. Masarap pa rin ang tunay na lalaki. Masarap pala maging tunay na lalaki. Nawala kasi yung maging eh. Parang ang dinig ko, masarap pala ang tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Gringo Honasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Akala ko, tulad din po ni Honasan at saka ni Tito Soto, yun din po ang gusto ko. Hindi, yun ang dinig ko kasi. Pero hindi siya bakla. Huwag kayong ganun. Nilinaw niya na, hindi siya bakla. Pero yun kasi yung parang ewan ko, ako lang ba? O kayo din, yun din ang pagkadinig ninyo na parang si Soto at saka si Honasan ng parang mga tipo. Macho. Parang ganun yung pagkadinig ko pero hindi ganun ang statement niya. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of... Ito yung statement ni Aimee tungkol doon sa sabunutan. Wala naman siyang paghahamon. Sabi niya, medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yung I wish list na binigay sa DPWH Central Office. Pinaliwanag natin yung kagabi. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat FLR for late release, kaya ni isa dyan, walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. So sinasabi niya, mukhang gigil daw sa kanya si Lacson at baka makipagsabunutan sa kanya. Talo siya kung ganun. Dito pa lang, makikita nyo na si Lacson magaling mag-twist ng words. Hindi ko kinakampihan si Aimee. Alam nyo na ayoko sa mga Marcos kahit kay Aimee Marcos. Pero dito pa lang nakikita nyo na tinitwist ni Lacson yung sinabi ni Aimee na makipagsabunutan. Hindi siya hinamon ng sabunutan. Hindi niya sinabing sasabunutan kita. Bakit mo binabago yung kwento? At wala naman siya sinasabing bakla ka. Wala. Doon sa statement niya, yung statement niya wala naman siya sinasabing bakla ka. Bakit ka nagre-react doon sa salitang bakla? Sinong nagsabi sa'yong bakla ka? Praning ka? Defensive ka? Hindi ka naman bakla, di ba? Ba't defensive ka? Ako nga lagi niya sinasabi sa akin yan O magsabunutan na lang tayo. Kasi wala akong buhok. Pero hindi ko sinabing, bakla ko? Bakla ko? Bakla ko? Hindi ako bakla.
Wala akong sinabing ganon! Hindi, to totoo lang, ha? Bakit parang ang defensive niya tungkol sa pagiging bakla? Huwag ganun, Senator Lacson. Walang masama sa pagiging bakla. Para baga sinasabi mo, iniinsulto ka ng bakla ka. Hindi ka iniinsulto ng bakla. Wala sa statement ni Amy na sinasabi niyang bakla ka. At wala namang masama maging bakla, ah. Dati akong bakla. Kaya lang nakalunok ako, ah. Ay, ayoko na. Thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify. Basta yan yung sagot niya. At ang sagot naman ni Amy, okay, ito ang sagot ni Amy, ha, ipakita na rin natin para maganda. Yan ang sagot ni Amy. Sabi niya, hindi ko naman sinabing bakla siya. Gago! Pero napakababaw palaga ng kahulugan niya sa kung anong ibig sabihin ng tunay na lalaki. Walang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano pa para sa sarili mo. Magkano ba ang damage? Di ba? Yan ang lagi sinasabi, di ba? Pagka ikaw magbibigay ka doon sa isang traffic enforcer o doon tumulong sa yung pulis, sabihin mo, magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung abala ko sa iyo? Magkano ba yung damage natin diyan? Yeah? Yun eh. So sa desisyon ng pagpapagawa daw ng muka, magkano? Yun yung una niyang tanang. Kasi parehas eh. Ano yung pangalawa? Sa desisyon niyang sirain ang ng muka, pangalan at dignidad niya, magkano? So parang sinasabi ni Amy, Ping Lacson, magkano ang bayad sa'yo sa mga statement mo na sisira ang mukha mo, pangalan mo at dignidad mo. Gago! Again, hindi tayo nagsasabit nag-aakusa, ha? Atin lang pong tinitignan ng maigi. Ang ini-exegise. Walang ganang word. Ano yun? Tinitignan talaga natin na mabuti kung ano yung sinabi ni Amy. Magkano magpagawa ng muka na sa sarili? At magkano yung mga prinsipyo mo na kung saan nasisira mukha mo, pangalan at dignidad? Patay tayo dyan. Kasi ayan, mukha, pangalan at dignidad niya. Sino yung niya? Si Soto ba yun? Hindi. Si Hunasan ba yun? Hindi. Sino kausap niyo dito? Si Lacson. So magkano ang dahilan ng pagkasira ng mukha mo, pangalan at dignidad? Yun ang sinasabi. Gago! Di ba? Again, it doesn't mean, bubuhat ako si Amy, ha? Pero gusto ko yung sinabi niya. Alam mo, feeling ko lang naman to, ha? Feeling ko si Daryl pa sumasagot. Hindi si Amy. Alam naman natin, di ba? Si Daryl pang parang PR niya, eh. Feeling ko si Daryl pa sumasagot nito. Kasi yung pagiging witty, kuhang-kuha ni Daryl Yap, eh. Ganyan siya sa mga mga short film niya, eh. Di ba? Tsaka, ewan ko, bakit? Masama ba na masira yung mukha ni Senator Amy sa pag-enhance niya? Wala namang masama dun. Ikaw naman, Lacson. Nasira ba? Gitna lang ako, ha, mga kabayan. Kasi parang gano'n ang, di ba, yun ang sinasabi ni Lacson, na enhancement, di ba? Ay, naku po, malupit talaga itong mga ganitong banatan nitong dalawang to. Hoy, kayong dalawa, umayos nga kayo! Hindi ako bakla. Naniniwala ba kayo? Ewan ko, ha.
Kayo mga kababayan, pwede bang paki-comment nyo nga dyan? Sige na, sagutin nyo naman ng aking katanungan. Kung naniniwala ba kayong hindi bakla si Lacson? Di ko alam kasi. Alam mo kung anong tinatawanan ko? Hindi yung pagiging... hindi yung bakla issue eh. Ang tinatawanan ko, masyado siyang defensive. Di ba? Wala namang sinabi sa kanyang bakla siya. Yung sabunutan niya, hindi naman niya sinabing, oy, sabunutan tayo. Wala naman siya sinabing ganun. Di ba? Pero bakit parang ganun kaagad ang ano sa kanya, ang dating sa kanya, na hinahamon siya makipagsabunutan? Di ba pwede suntukan? O duraan? O pa... Ganun silang dalawa no? Ay, nako kayong dalawa talaga. Umayos nga kayo. Kayo talaga, ang dami-daming issue eh.